Hoy, mga tao, tingnan ninyo ito. Ang may-ari ng tindahang ito ay nagdadala ng malas. Ipinapahamak ng kamalasan niya ang sarili niyang mga magulang. Mo Chonhua, ibinenta mo ako sa halagang 2,000 yuan 30 taon na ang nakalipas. Si Zheng Mingming na iyon ay matagal nang namatay sa niebe. Ang nandito lang ay si Jiang Mian. Tigilan mo ang satsat, may mga utang ako, kaninong pangalan ang nasa titulo ng lupa? Ilabas mo, kung hindi, bubugbugin ko ang matandang binatang ito ngayon, at isisilid sa kabaong. Ang tindahang ito, ay pinaghirapang ipunin at itayo ni Mayaner ng unti-unti. Wala itong kinalaman sa inyo, umalis kayo, umalis kayo. Matandang hukluban, ang 2,000 yuan na binayad mo para bilhin ang ate ko, ay maituturing lang na renta. Ngayon, babawiin na namin ang bahay. Bitawan mo ang tatay ko. Ang salsa ko. Ang pinaghirapan ko. Mo Chonhua, Jing Yao. Walang sinuman sa inyo ang makakaalis ngayon. Mayaner, nasira ang sarsa. Maaari pa natin itong lutuin ulit. Huwag mo silang labanan ng harapan. Natatakot si Papa na mapahamak ka. Papa, sa mundong ito, bukod sa iyo, walang nagturing sa akin bilang tao. Hindi ko ito palalampasin ng ganoon na lang. Si Yao Jiang, sumama ang pakiramdam ng matanda dahil sa sobrang dali. Kung manggugulo na naman ang mga taong iyon, baka hindi na niya kayanin. Hinahanap ang suwail na anak na si Zheng Minmin. Ang suwail na anak na si Zheng Minmin. Zheng Minmin. Ang suwail na anak na si Zheng Minmin. Mianer, alam na ni Mama na nagkamali siya. Bigyan mo si Mama ng 20,000 yuan para pambayad sa utang ng bunso mong kapatid at aalis agad si Mama. 20,000. Ibinenta mo ako noon sa halagang 2,000 lang. 30 taon na ang nakalipas, mabilis din palang tumaas ang hinihingi mo. Kung gusto mong kumain, mamalimos ka. Kung gusto mong mamatay, maghanap ka ng ibang lugar. Huwag mong dumihan ang lugar ng pamilya Kiao. Ang lakas ng loob mong buhusan ako. Binigyan na nga kita ng galang, ayaw ko pa. Ngayon, gigibain ko muna ang bulok mong karatula, at ang matandang binata mong tatay. Itatapon ko palabas sa bintana. Huwag mong hawakan ang mga gamit ni Mayaner. Walang kinalaman ang tindahang ito sa pamilya Zheng. Umalis ka rito, matandang hukluban. Tito Kiao. Hayop ka. Siya mismo ang natumba. Sinong sisisihin mo? Anak, tara na. Huwag tayong magtagal sa tabi ng malas na iyan. Tara. Nanakit ka, tapos gusto mong umalis lang ng ganoon. Mo Chonhua, huwag mo akong hawakan. Tito Kiao. Hindi pa tayo tapos. Bitiwan mo ako. Sinasaktan mo ang sarili mong ina. Anong nangyayari rito? Pamilya niyo na naman? Kitang-kita sa cafe. Sinadya niyang manakit ng tao at iligal na sumira sa lugar ng negosyo ng iba. Mamang pulis, naparito kami para kilalanin ang aming anak. Napakawalang utang na loob ng anak na ito. Hindi dahilan ng pagkilala sa kamag-anak para lumabag sa batas. Dalhin sila. Ikaw na malas ka. Ipinakulong mo ang kapatid mo. Papatayin kita. Miss Jiang, naitala ko na ang mga natamong sugat ni Ginoong Kiao, pati ang aplikasyon para sa pagsusuri. Ang ginawa ni Jin Yao ay pasok sa kasong panggugulo. Salamat. Pero, ang video na ipinost ng iyong mga tunay na magulang online, ay lalong nagiging viral. Maraming netizen ang umaatake sa iyo bilang isang mayamang walang puso. Paano naman sila naging mayaman? Iyon lang ang tanging pangkabuhayan ng ilang matatanda para sa kanilang pagtanda. Naging malaking boss ang anak ko. Pero kahit isang mangkok ng noodles, ayaw ibigay sa sarili niyang ina. Hindi man illegal ang moral blackmail. Pero napakabisa nito, kung hindi mo ito lilinawin agad, tungkol sa ari-arian at pag-ampon sa'yo, lalamunin ang shop mo ng batikos ng publiko. Gusto nilang gamitin ang opinyon ng publiko para isuko ko ang shop. Mo Chonhua, minamaliit mo ang memorya ng internet. Ito ang kontrata ng pagbebenta na pinirmahan nila. Sapat na ba yan? Hindi pa sapat. Gusto kong manggaling mismo sa bibig nila. Ang pag-amin sa harap ng lahat na nilapitan nila ako para lang agawin ang ari-arian. Bulok na garapon ng buro. Talagang nagnakaw pa si Mo Chonhua hanggang dito. Sa anak ko naman talaga ang bagay na ito. Kukunin ko kung kailan ko gusto.
Pag nanakaw ba yan? Iyan ang sauce base na 3 taon ng pinakukuluan ni Uncle Kiao. Buhay nga ang nakasalalay riyan. Subukan mong hawakan yan. Buhay pala ha. Kung gusto niyo ang bulok na garapong ito, ipagpalit niyo sa land title. Alam ko, itinago mo ang land title sa kabilang silid. Basta ibigay mo sa akin ang titulo. Ibabalik ko sa iyo ang garapong ito. Muchon Hua. Alam mo ba kung ano ang inilagay sa sarsa na ito? Ano nang inilagay? Ang kapalit na magpapabagsak sa inyo. Huwag mo akong takutin. Bibilang ako hanggang 3. Bitawan mo ito. Walang laman ang garapon. Matagal ko nang inilipat ang totoong sarsa. Muchon Hua, ang pangingikil mo para sa ari-arian kanina ay malinaw na nakita ng 3,000 online viewers. Natalo ka sa laban na ito. Kumuha lang ako ng gamit sa bahay ng sarili kong anak. Paano yun naging pagnanakaw? Mga ginoong pulis, kailangan nating maging makatwiran. Ginang mo, ipinapakita sa sisi na sinira mo ang lock at dumaan sa bintana. Kahit ka mag-anak ka pa, nang walang pahintulot, ang iligal na pagpasok sa pribadong negosyo at pagtatangkang manira ng ari-arian ay isang paglabag sa batas. Officer, hindi lang po ito simpleng trespassing. At saka, ang naitalang panginikil niya sa livestream kanina, ginamit niyang banta ang pagsira sa heritage sauce para manghingi ng ari-arian na nagkakahalaga ng 3 milyon. Isa itong malinaw na kaso ng attempted extortion. 3 milyon? An-an-ang. Sa anak ko naman talaga dapat ang bahay na iyan. Sasailalim siya sa administrative detention ng 7 araw. Pero nasa labas pa rin sina Jing Dakiang at Jen Yao. Siguradong hindi sila titigil ng ganoon lang. Alam ko, parang mga linta ang mga iyan. Hanggat hindi nasasaid ang huling patak ng dugo, hindi sila bibitiw. Hindi pa rin humuhupa ang usap-usapan sa internet, kahit na minalinaw na sa livestream. Pero may mga nanggugulo pa rin at nagpapalaki ng issue. Sinasabi nilang sinadya mo raw silang bitagi, para ipahamak ang sarili mong ina. Napakababang uri ng taktika. Sa likod nito, siguradong ang sugarol na si Jing Yao ang nagpapakana nito. Gusto nilang gumamit ng cyberbullying. Pwes, ipapakita ko sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng tunay na reputasyon. Si Yao Jiang, kahit na mali ang ginawa ng nanay mo, pero ang ipakulong siya, hindi ba medyo labis naman yon? Nga naman, paano ka na makakaharap sa mga tao rito niyan? Chairman Jiang, pasensya na po at naperwisyo kayo rito. Handa na ang ating head office. Ang ating legal team ay handa nang humawak sa kaso anumang oras. Huwag kang mag-alala, Manager Zhao. Magbubukas pa rin ang tindahan gaya ng dati ngayong araw. Ako mismo ang magluluto ng gratitude noodles. Mga kapitbahay, huwag po kayong maniwala sa mga kasinungalingan sa internet. 20 taon na akong nakatira rito. Nakita ko kung paano inalagaan ni Xiao Jiang si matandang Kiao. May mga tunay na magulang na nanganak lang pero hindi nagpalaki. Tapos ngayong matanda na, babalik para agawin ang bahay. Mga hayop sila. Si Xiao Jiang naman ay talagang marangal at may prinsipyo. Tama, tama. Salamat po, mga tito. At mga tita, libre ko po ang noodles ngayon. Sagot ko po. Buwisit, bakit ba kinakampihan siya ng mga matatandang ito? Siguradong may binigay na pabor ang buwisit na babaeng iyan sa kanila. Yao kailangan nating mag-isip ng ibang paraan para makuha ang tindahang iyon. Kung hindi natin makuha sa santong dasalan, kukunin natin sa santong paspasan. Mamayang gabi, kapag nag-iisa na ang matandang huklubang iyon, tingnan natin kung hindi pa siya sumuko. Mayan isara na lang kaya muna natin ang tindahan para magtago. Napakasama ng ugali nila. Pwede tayong magtago pansamantala, pero hindi habang buhay. Tito Kiao, ang tindahang ito ang buhay mo. Walang makakaagaw nito sa atin. Kumagat na ang isda sa pain. Tito Kiao, ang titulo ng bahay. Inilagay ko sa pulang kahon sa ilalim ng kama mo. Bantayan mo itong mabuti, ha? Mayaman na ako. 3 milyon. Bata, ang bilis mong kumilos, ah. Marunong ka pa palang umakyat sa bintana. Kayo bakit kayo nandito? Jing Yao, nakalimutan mo na ba? Ang mga security camera ng komunidad na ito ay in-upgrade lahat para sa tindahan ko. Ikaw sinet up mo ako para magnakaw. Napakalaki ng halagang sangkot. At isa pa, repeat offender ka. Jen Yao, baka mas matagal ka nang makukulong sa pagkakataong ito. At siya nga pala, sasabihin ko na rin sa iyo, ang titulo ng bahay ay matagal nang nakatago sa safety deposit box sa bangko.
Katapusan ko na. Tapos na ang lahat. Buti nga sa kanila, pamilya ng mga linta. Balita ko, hindi lang ang kainang ito ang pag-aari ni Boss Jiang. Pati ang mga sikat na chain canteen sa lungsod ay sa kanya lahat. Chairman Jiang, naaprubahan na ang expansion plan ng lungsod. Suportado kayo ng lahat na gawing brand ang tradisyonal na noodles. Xiao Jiang, hindi lang simpleng kainan ang tindahan mo, kundi tahanan din naming mga matatanda. Ito ang puso at kaluluwa ng komunidad natin. Huwag kayong mag-alala, Elder Xi. Ang Banrixian ay mananatiling para sa lahat. Anak ko ba yan? Sabi ko na nga ba, may paraan si Yawer. Yawer. Yaw hinatulan si Yawer. Anong sabi mo? Naaresto si Yawer. Zheng Minmin, napakasama mong babae. Hindi na siya si Zheng Minmin. Siya na si Jiang Mian. Marami siyang pera, maraming koneksyon, wala tayong laban sa kanya. May pera siya, pero galing pa rin siya sa tiyan ko. Kapag hindi siya nagbigay ng pera, magpapakamatay ako sa harap ng tindahan niya para makasuhan siya sa pagkamatay ko habang buhay. Zheng Minmin, pinipilit mong magpakamatay ang sarili mong ina. Kapag hindi mo binigyan ng pera ang anak ko, magbibitay ako rito. Sapat ba ang haba ng lubid? Kung hindi, mayroon ako sa tindahan ko. Ikaw, hindi ka ba talaga natatakot na may mamatay? Ms. Jiang, ayon sa batas, para sa iyong mga biological na magulang, may legal ka na obligasyong suportahan sila. Kapag hindi ito naresolba, maaari kaming magsampa ng kaso. Attorney, yan, sabihin mo sa kanya. Attorney Chen, tingnan mong mabuti. Ito ang nilagdaan 30 taon na ang nakalipas ng mag-asawang Jiang upang putulin ang ugnayan at ang notarized na kasunduan ng pagtalikod. Sa batas, matagal na nilang isinuko ang kanilang mga karapatan. Ang panggugulo nila ngayon ay itinuturing na paghahasik ng gulo. Bakit nandito pa ang dokumentong iyon? Dahil ayaw ni Tito Kiao na maapi ako. Iningatan niya ang papel na ito ng buong 30 taon. Mo Chonhua, nagsisimula pa lang ang karma mo. Karma. Karma. Mga kapitbahay, hindi ko na aagawin ang bahay. May sakit lang ako. Gusto ko lang humingi ng isang mangkok ng pansit sa anak ko bago ako mamatay. Hay, may sakit na nga ng ganito ang isang ina. Xiao Jiang, bakit hindi mo na lang siya bigyan ng isang mangkok? Kumain ka na, ito na ang huling beses. Ano ito? Ito ang ginawa mong panggugulo sa tapat ng tindahan nitong nakaraang 10 araw na nagdulot ng pagkalugi sa negosyo namin. Sa kabuuan, 38,000. Gusto mong gamitin ang sakit mo para manipulahin ako. Kaya sa harap ng lahat, tutusin ko ang lahat ng utak. Ito ang listahan ng mga remittance ng mga nagdaang tao para sa gastusin sa pamumuhay na ipinadala ko sa pamilya Jen. Pinatutunayan ng dokumentong ito na kahit inabandona ako, nakapagbigay pa rin ako ng higit sa sapat na moral na kompensasyon. Pangingikil lang ang ginagawa mo. Dapat mo lang ibigay iyan sa amin. May kopya ang bangko ng mga dokumentong ito. Walang silbi kahit punitin mo pa yan. Ayan na mo, kung magkukunwari ka pa ring may sakit. Hindi ako magdadalawang isip na magtawag ng forensic doctor para suriin ka rito. Hala! Nagkukunwari lang pala siya. Napakaitim ng budhi ng babaeng ito. Muchonhua, ako na dating nasa hukbo, ay sanay magdisiplina ng mga taong tulad mo. Subukan mong gumalaw ulit. Zheng Minmin, huwag kang masyadong magmalaki. Nabalitaan kong gigibain na ang komunidad na ito. Madodoble ang halaga ng tindahang ito. Hindi mo ito masasarili. Ano? May utang na naman si Yao sa loob. Yao huwag kang mag-alala. Gagawa ng paraan ni Mama na makakuha ng pera. Ang buwisit na babaeng iyon. Kapag hindi niya ibinigay sa atin, ipapasanla natin ang tindahang ito. Pero wala sa atin ang titulo ng ari-arian na. Kahit wala tayo, yung mga loan shark na yan, maraming paraan ang mga yan. Xiao Jiang, mag-ingat ka. Nagpapakalat ng balita si Zheng Daqiang sa labas, na siya raw ang tunay na may-ari ng tindahang ito, at naghahanap na siya ng bibili, para ibenta ang tindahan. Ibebenta ang tindahan ko? Anong karapatan niya? May hawak siyang kopya, ng lumang kasunduan sa paglilipat ng homestead, kahit na baliwala na ang papel na yan, pero marami pa rin siyang maluloko sa black market. Gusto nilang guluhin ang pagmamay-ari para ipitin ako. Sakto, oras na para ilabas ko ang aking alas.
Sino ang boss dito? Isinanla sa amin ni Jeng Dakiang ang tindahang ito. Kaya ngayon, kukunin na namin ang lugar na ito. Isinanla. Anong gagamitin niya pansanla? Siya ang may-ari. Sa pamilya ko ang tindahang ito. Isasanla ko kung kailan ko gusto. Tingnan ninyong mabuti. Nakasulat ito sa itim at puti. Attorney. Yay! Ang tindahang ito ay kasalukuyang pagmamay-ari ng Banrixian Restaurant sa ilalim ng legal representative na si Jiang Mian, kasama ang co-owner na si Kiao Jiangwu. Tingnan niyong mabuti. Ito ang opisyal na titulo ng lupa na inisyu ng pamahalaan. Matanda ka. Nagawa mo kaming lokohin gamit ang walang kwentang papel na yan. Hindi. Hindi ganoon. Anak ko siya, kaya ang sa kanya ay sa akin din. Mga Ginoo, dahil may nagtatangkang mang-agaw ng pribadong ari-arian, hayaan nating ang mga kaukulang otoridad ang mag-imbestiga sa kaso ng palsipikadong mortgage fraud. Walang hiya talaga ang dalawang ito. Jeng Dakiang, Mo Chanhua, 30 taon na ang nakalipas. Ibinenta ninyo ako para sa 2,000 yuan. Ngayon, ang tindahang ito ay nagkakahalaga ng 5 milyon. Pero walang kahit isang sentimo ang nagmula sa pawis ng pamilya Jeng ninyo. Pero Jeng ang apelyido mo. Dugot laman kita. Jeng ang apelyido niya at anak ko siya. Sa titulo ng ari-ariang ito, pagmamay-ari ni Mayaner ang 79% ng share at 1% naman ang sa akin. Tinatawag itong magkasamang pagmamay-ari. Kailanman ay hindi nyo ito magagalaw. Tito Kiao, salamat sa pagbibigay sa akin ng isang tunay na tahanan. Nay, sabi nila kapag hindi pa tayo nagbigay ng pera, babaliin nila ang mga binti ko. Kung hindi natin maaagaw ang bahay, aagawin natin ang lihim na recite. Nabalitaan ko na. Kapag nawala ang sarsang iyon, mawawalan ng halaga ang tindahan niya. Pero hindi tayo marunong magbasa. Kahit manakaw natin, hindi rin naman natin maintindihan. Maghanap tayo ng marunong magluto para pumasok doon bilang apprentice. Ang temperatura sa fermentation ng sarsang ito, hindi pwedeng sumablay kahit 1 degree. Huwag kayong mag-alala, Master. Pagbubutihan ko po ang pag-aaral. Xiao Zhao, inirekomenda ka ba mula sa Jengja Village? Opo, inirekomenda po ng isang malayong kamag-anak. Nakuha mo ba? Ito ang lihim na recite ng fermentation. Mismo kong narinig na sinabi ng matanda. Mabuti kapag nagawa ko na ang sarsang ito. Magbubukas ako ng katulad na tindahan sa mismong katabi nito. Ito pala ang dahilan kung bakit mo siya sinadyang tanggapin. Kung hindi natin sila bibigyan ng kaunting pakinaba, paano sila babagsak ng mas matindi? Baligtad ang proporsyon sa lihim na recite na nakuha niya. Ang magagawang sarsa ay mabango sa unang araw, pero mabaho na sa ikalawang araw. Mo Chanhua, dahil gusto mong magbukas ng tindahan. Sisiguraduhin kong mababangkarot ka. Mga kapitbahay, tingnan ninyong mabuti. Ito ang tunay na pamanang recite. Dating 12 yuan, 6 yuan na lang ngayon. Sa presyong 6 na yuan, kahit karne, ay hindi mo mabibili, di ba? Aba, nga, itong amoy ng sarsa. Kamukhang-kamukha ng kay Xiao Jiang sa tabi. Tara, subukan natin. Xiao Jiang, ang puso talaga ng tao. Minsan, 6 na yuan lang ang katapat. Bukas, baka dapat babaan din natin ang presyo. Kung talagang makuha nila ang sikretong resipe, tiyak na babagsak ang shop natin. Tito Kiao, ang resipe ay bagay na walang buhay. Pero ang tao ay may isip. Kulang sa fermentation ang base ng sarsa na iyon. Pinilit lang nilang palabasin ang bango gamit ang malakas na apoy. Pansamantalang bango lang iyon. Sa resipeng tinanggay ni Xiao Zhao, sinadya kong dagdagan ng 30% ng hilaw na gypsum powder at hilaw na soybeans. Napakabango talaga nito sa unang araw. Pero kapag lumipas ang magdamag, Loloxy, hindi po kami nagbebenta ng pansit ngayon, kundi mong bian at lily bulb soap na pampalamig ng katawan, para malinis ang tiyan. Dakiang, tingnan mo ang kita natin. Mahigit 3,000 na kaagad ang benta natin ngayong hapon. Ang buwisit na babaeng iyon, gusto pa tayong kontrolin gamit ang diskarteng to. Honey, ang lasa ng sarsa na ito, bakit parang lalong tumatapang ang lasa? Mas matapang, mas mabuti. Ibig sabihin, marami tayong inilagay na sangkap. Maghiwa ka na ng karne, huwag mong sayangin ang oras sa pagkita ng pera. Mo Chanhua, ano ba talaga ang inilagay mo sa pansit mo? Pagkatapos kumain ng anak ko kahapon, nagsuka at nagtaya na siya kagabi. Hanggang ngayon nasa ospital pa rin siya at nakadextrose. Mahina lang ang tiyan nila, tapos isisisi sa noodles ko. Impossible. Lihim na recipe ang ginamit ko. Masyado ng panis ang sarsang ito. Hindi lang pumalya ang fermentation, kundi napuno pa ito ng sikoli. Isasara ang tindahan para kumuha ng sample at suriin ito. Paano mangyayari yon? Ang bango pa nga nito kahapon, Boss mo, ang recipe ng pamanang kultura ay dapat igalang, hindi para gamitin sa labis na pagpapayaman. Jeng Minmin, ikaw.
Sinet up mo ako. Peke ang lihim na recipe na iyon, hindi ba? Totoo ang lihim na recipe, pero lumang bersyon lang iyon na itinapon ni Tito Kiao bago niya ito pagbutihin. Kung hindi ko hinayaang ikaw mismo ang gumawa nito at sirain ang reputasyon ng sining na ito, hindi mo kailanman maunawaan na hindi ganoon kadaling pasukin ang larangang hindi mo linya. Na mo, bukod sa pagpapasara ng tindahan mo, kailangan mo ring harapin ang mga gastusing medikal ng mahigit 10 kapitbahay at ang demanda para sa kompensasyon. Tinatayang aabot ito sa 30,000 yuan. Ma, nahuli nila ako. Kapag hindi ko nabayaran ang 2 milyong utang ko sa sugal, puputulin nila ang kanang kamay ko. Ma, iligtas mo ako. Yao nasaan ka? Saan kukuha si mama ng 2 milyon? Lahat ng kita ng Kwanrixian ay naipambayad na sa ospital, kahit ang renta ay hindi pa natin nababayaran. Abogado Chen, hindi ba't sabi mo may kumpanya ang buwisit na babaeng iyon? Si Miss Jiang ay may 5 chain ng community canteens sa ilalim ng pangalan niya. Ang cash flow sa account niya ay hindi bababa sa ilang milyong yuan. Basta't nakuha natin ang financial USD drive niya, makokontrol na natin ang lahat ng ari-arian niya. Chairman Jiang, lahat po ay ayon sa plano niyo. Nakipag-ugnayan na si Zheng Yao sa mga kasabwat niya. Pinangka nilang pasukin ang ating financial system. Pero wala naman silang ganoong kakayahan. Siguradong pupunta sila rito para mismong manakaw ito. Sabihin mo sa security department, huwag munang i-lock ang pinto ng finance office ngayon. I-set sa pinakamalinaw ang mga G-face camera. Ito na ang huli mong pagkakataon. Mo Chonhua, kapag naglakas loob kang pumasok sa pintong iyan, mapuputol na ng tuluyan ang ugnayan nating mag-ina. Sabi ni Attorney Chen, kapag isinaksak ang asul na BTB drive na ito, makakapag-transfer na agad ng pera. Mahal, malaking krimen ito, Para kay Yao ay click mo na ang confirm. Mo Chonhua. Ang halagang 2.31 milyon ay sapat na para sa iyo at kay Jendakia para mabulok sa kulungan sa natitirang buhay ninyo. Minmin, nagbibiro lang si Mama. Gusto lang tingnan ni Mama kung ligtas ang opisina mo. Ipaliwanag mo na lang yan sa hukom. Itaas ang inyong mga kamay. Magsidapa kayong lahat. Inaaresto kayo sa hinala ng iligal na pagkuha ng trade secrets at pagnanakaw ng napakalaking halaga ng pera. Napakalaki mong malas, mula nang ipanganak ka, binalot mo na kami ng kamalasan hanggang ngayon. Dapat pala noong una pa lang, nilubog na kita sa Arinola. Para malunod at mamatay. Salamat at hindi mo ako pinatay noon. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon ngayon, na personal kang ipadala sa kulungan. Jen Mian, gusto mo bang umalis muna? Hindi na. Hindi lang ang pagkakulong niya ang gusto kong makita, kundi pati ang paborito niyang si Zheng Yao, na makasama niya sa loob. Zheng Yao, inaakusahan ka ng pang-udyok sa iba na magnakaw ng mga ari-arian ng kumpanya at iligal na pangangalap ng pondo na may napakalaking halaga. Si Mama ang nag-utos sa akin. Si Mama ang nag-utos sa akin na gawin ang lahat ng ito. Siya ang may kasalanan. Mo Chonhua, may kasong tangkang pagnanakaw sa pamamagitan ng pagpasok sa bahay si Jen Dakyang, at matibay ang ebidensya sa paglikha ng gulo. Kaya ngayon, parurusahan kayo ng 15 araw na administrative detention, at multang 1,000 yuan. Si Zheng Yao naman ay pinaghihinalaan sa kasong pag-udyok, na hiwalay na ipoproseso. 15 araw. Pero ako ang tunay niyang ina. Mo Chonhua, ang 15 araw na ito ay para matauhan ka. Salamat po sa inyo, officer. Xiao Jiang, sa pagkakataong ito, sana naman ay nadala na sila. Mga linta ang pamilyang yan. Hindi sila bibitiw hanggat hindi nakakasipsip ng dugo. Old C, simula pa lang ito. Mayor, dumanas ka ng maraming hirap. Uwi na tayo at gumawa ng sarsa. Pagkalipas ng 15 araw, siguradong babalik at manggugulo ulit ang pamilya Zheng. Zheng Minmin, napakalupit mo. Pinakulong mo ako para kumain ng pagkaing bilanggo ng 15 araw. Hindi mo, ang paggamit ng gulo na isang mababaw na paraan ay hindi makakatulong para mabawi ang ari-arian. Ako ang abogadong kinuha ni Zheng Yao, na dalubhasa sa mga alitan sa ari-arian at usapin ng pag-aampon. Matutulungan mo ba ako? Mabawi ang tindahang nagkakahalaga ng 5 milyong yuan. Basta't mapapatunayan natin na iligal ang pag-aampon noon, mapapasa iyo ang lahat ng ari-arian ni Jiang Mian. Xiao Jiang, lalong nagiging mabango at malasa ang sarsa ng mga bauzi na ito. Ito talaga ang natatanging ganda ng pamanang kultura natin. Old C, ang sarsang ito ay kailangang dumaan sa 3 yugto ng pagbuburo, na hindi pwedeng mabawasan kahit isa. Ang mga taong iyon, 1 oras nang nakatitig sa kusina natin. Hindi sila mukhang pumunta dito para kumain. Ye mo, ang mga matatandang iyon, ang nagsisilbing proteksyon ni Jiang Mian. Kung gusto nating mabawi ang tindahan, kailangan muna nating sirain ang proteksyong iyan. Paano natin sila bubuwagin? Basta't ang kanyang heritage sauce, pumalya kahit isang beses. Ang mga matatandang iyon ang unang tatalikod sa kanya.
Si Yao Zhao, ang tapayan ng sarsang ito ang kaluluwa ng Banrixia. Hindi ito dapat malagyan kahit ng isang patak ng hilaw na tubig. Naintindihan mo ba? Opo, Master. Master. Alaynan. Nasa kabinet ko ang ledger. Kunin mo na lang doon. Pupunta lang ako sa banyo. Ano ang ipinangako sa iyo ni Mo Chunhua? Master, may sakit po ang nanay ko at kailangan ng operasyon. Sabi nila, basta't maglagay lang daw ako ng kung ano sa sarsa. Bibigyan nila ako ng 50,000 yuan. Dahil lang sa 50,000 yuan, sisirain mo ang komunidad na ito. Ang kalusugan ng daan-daang matatanda, pati na rin ang sarili mong kinabukasan. Patawad po, Master. Pero wala na talaga akong ibang magawa. Akin na ang pakete ng gamot. Dahil gusto nila ng balita, bibigyan ko sila ng mas malaki. Tingnan ninyo, bilis, gumagamit ang tindahang ito ng mga lumang amag na butil para sa sarsa. Si Yao Zhao, lumabas ka at sabihin mo, opo, ito nga po ang gamot. Mismong si Mo Chunhua ang nag-abot nito sa akin para ihalo ko sa tapayan ng sarsa. Nang matuklasan ito ni Master, nag-report na kami agad sa mga otoridad. Sina Mo Chunhua at Jing Daqiang ay suspect sa tangkang paglalaso. Sumama kayo sa amin sa presinto. Hindi ganyan ang nangyari. Nagsusumbong lang ako. Attorney Chen, bilang isang practitioner ng batas, ang mang-udyok sa iba na gumawa ng krimen, ang lisensya mo bilang abogado, ay mukhang gusto mo nang mawala. Miss Jiang, may maling pagkakaunawaan lang. Isang malaking pagkakamali lang po ang lahat. Maling pagkakaunawaan, simula pa lang ito ng tuluyang pagputol ng ugnayan natin. Si Yao Jiang, matibay ang mga ebidensya sa pagkakataong ito. Gustong lagyan ng laso ng matandang iyon ang sarsa. Krimen ng paglalason iyon. Elder Xi, desperadong hakbang lang nila ang paglalason. Hindi yan ang inaalala ko, kundi si Attorney Chen na nasa likod nila, ang mga katulad ni Attorney Chen, hanggat hindi mo sila tuluyang napapabagsak, gagamitin niya ang mga butas sa batas para balikan ka. Attorney Chen, iligtas mo, hindi talaga ako naglason. Sa kaso ng paglalason, kaya ko kayong tulungang ipalabas na. Ito ay isang simpleng away pamilya lamang. Pero may mas matindi akong plano ngayon, na siguradong magpapanalo sa inyo. Anong paraan yan? Sinuri ko ang mga lumang record. Hindi kumpleto ang mga papeles ng pag-aampon ni Qiao Jiangwu kay Jiang Mian. Tinatawag itong illegal na pagkuko, kaya ang lahat ng ari-arian ni Jiang Mian ay dapat na ibalik sa kanyang mga biological na magulang. Tama. Binili lang ng matandang iyon ang bata. Ang 2,000 yuan ang bayad para makuha siya ng tuluyan. Mayor, napakahirap lang natin noon. Hindi pa uso ang ganyang mga papeles noon. Dinala lang kita sa komite ng baryo at kumuha ng sertipiko. Hindi na kami pumunta sa tamang opisina. Paano kung kasuhan nila ako at masira ang pangalan ko? Ayos lang sa akin. Natatakot lang akong maapektuhan ka. Pagsagip ng buhay ang tawag doon. Hindi transaksyon o pamimili. Gusto nilang sirain ang reputasyon mo para maagaw ang tindahan. Hindi ko hahayaan yon. Jiang Mian, hindi maganda ang sitwasyon para kay Qiao. Nagsampa na si Attorney Chen sa korte ng kaso para pawalang bisa ang inyong pag-aampon. Akala niya ay tiyak na ang panalo niya. Pero may isa siyang nakaligtaang bagay. Sinundan ko ang mga ebidensyang hinanap ni Attorney Chen at pumunta ako sa bayan niyo. Sa lumang silid ng archive sa Jengjia Village Commune, nadiskubre ko ito. Isang sertipiko ng kamatayan dahil sa sakit. Para makuha ang 200 yuan na subsidya sa libing, hindi ka lang nila basta itinapon, kundi idineklara ka pa nilang patay sa mata ng batas. Jing Daqiang, Mo Chunhua. Paulit-ulit ninyong sinabi na 30 taon ninyong hinahanap ang inyong anak. Pero sa sarili ninyong panulat, 30 taon na akong patay. Attorney, yan, kinakatawan ko ang mag-asawang Jeng para kasuhan si Qiao Jiangwu. Illegal niyang kinukop ang bata. Hinihiling namin na ibalik ang aming anak at bawiin ang lahat ng ari-arian sa pangalan niya. Attorney Chen, tingnan mong mabuti. Ayon sa archive ng Jengjia Village, 30 taon nang pumanaw si Jiang Mian. Paano mo ibabalik ang taong matagal ng patay? Sa halip, ang 2 kliyente mo rito, ang may pananagutan sa pag-scam sa subsidya ng Estado. Nay, wala akong pakialam. Gusto ko ang kainang yon. Mabubuhay lang ako kapag naibenta ko yon. Manggulo kayo. Isama niyo ang mga kamag-anak natin sa baryo. At kumain ng hindi nagbabayad, tingnan lang natin kung kaya ba nilang arestuhin ang buong nayon. Kainan ito ng pamangkin ko, kaya kakain ako hanggat gusto ko. Bakit kayo umaasal na parang sindikato rito? Kung gusto ninyong kumain, walang problema. Pero ngayong araw, ang lahat ng sangkap sa kainan ay dumaan sa inspeksyon ng Food Safety Bureau. Ang ginagawa ninyo ngayon ay isang malawakang pagnanakaw. Huling pagkakataon ninyo na ito dahil nagtipon-tipon kayo para manggulo. Sisiguraduhin kong mawawala kayong lahat ng tuluyan. Dumapa kayo. Bumisita lang kami sa kamag-anak. Bumisita pero may dalang mga itak at sako. Dalhin silang lahat. Mo Chunhua, hindi mo na makakain ang baozi na ito sa buong buhay mo. Jiang Mian, kahit magsumbong ka pa sa langit, ako pa rin ang nanganak sa iyo. Hindi mo mapuputol ang ugnayan ng ating dugo. Ito ang ginastos ni Tito Qiao para iligtas ako. Para sa mga gastusing medikal sa malaking operasyon ko noon. Ang 3,000 yuan noon, base sa purchasing power ng panahong iyon, ay sapat na para makabili ng 2 baka sa baryo ninyo. At ito naman ang mga donasyong ipinadala ko ng hindi nagpapakilala. Para sa mababang paaralan ng Jengjia Village, na may kabuuang 120,000 yuan. Ang 2 halagang ito ay sapat na para bayaran ang tinatawag mong utang na loob sa pagsilang sa
sa akin. Dagdag pa rito, tungkol sa pagsisinungaling ninyo sa aking pagkamatay noon para mang-scam ng sustento at pensyon. Formal nang nagbukas ng kaso ang pulisya. Jen Yao, nakulong na ang mga magulang mo, kaya buhay mo na lang ang pambayad sa utang na ito. Huwag niyo akong bubugin. Huwag, may tindahan ang ate ko. May titulo ng bahay ang ate ko. Tito Kiao, kapag natapos na ang kaso, palalawakin natin ang ating tindahan para gawin itong sentro ng intangible cultural heritage. CJ, basta't ligtas ka lang. Jing Yao, sa tingin mo ba talaga ay hindi ako naghanda laban sa iyo? Ikaw isa kang demonyo. Demonyo! Dahil lang sa utang ninyo sa sugal, tinangka ninyong sunugin ang tindahan ni Tito Kiao na pinagbuhusan niya ng buong buhay na pagsisika. Naisip niyo ba kung sino talaga ang demonyo? Ginoong Jen, noong ilayo ni Kiao Jiangwo si Jiang Mian, kumuha lamang siya ng sertipiko mula sa komite ng baryo. Sa batas, tinatawag itong pribadong pagpapatira ng walang pahintulo at walang bisa bilang isang legal na pag-aampon. Higit sa lahat, kung ang 2,000 yuan na yon ay mapapatunayang ibinayad para bilhin ang bata, maaaring makasuhan si Kiao Jiangwo ng iligal na pagbili ng bata. Binili niya talaga, at ipinilit niyang magbayad, basta't nanalo tayo sa kaso laban kay Jiang Mian. Lahat ng ari-arian at kumpanya niya ay maibabalik sa mga legal na tagapag-alaga. Iba na ang galaw ni na Jiang Mian. Opisyal nang sinampahan ni Jen Dakiang si Ginoong Kiao sa kasong iligal na pagbili ng bata. Mianer, mukhang magiging masamang tao na nga ba talaga ako? Ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Abogado Chen, nakahanap sila ng butas sa legal na proseso noon. Kung hindi natin mapatutunayan, kung para saan ginamit ang 2,000 yuan na yon, magiging napakadelikado ng sitwasyon ni Ginoong Kiao. Mga kababayan, kayo na nga ang humusga rito. 30 taon kong hinanap ang anak ko. Bago ko nalaman na, binili lang pala siya ng matandang ito. Inangkin niya ang mga ari-arian ng anak ko. Jen Dakiang, napakawalang hiya mo. Malinaw na ikaw ang nag-iwan sa kanya noon. Nasaan ang ebidensya? Magsalita ka ng may patunay. Abogado Chen, akala mo ba ang 30 taon ay sapat na para mabura ang lahat ng ebidensya? Pero nakalimutan mo na, may bakas ang pagmamahal at may bakas din ang kasamaan. Abogado Ye, pupuntahan ko ang lumang ospital ng bayan noon. Karamihan sa mga lumang dokumento mula 30 taon na ang nakaraan ay inamag na. Ang hinahanap mong, resibo ng pagbabayad ni Kiao Jiangwo, mukhang mahihirapan ka ng mahanap. Kuya, pakiusap po, tulungan ninyo ako. Buhay po ng tatay ko ang nakasalalay rito. Husband, galingan mo pa, ipakulong natin ang matandang yan. Lahat ng pag-aari ng babaeng yan ay mapupunta sa iyo or natin. Hahaha. Naghahanap na po ng ebidensya sa kung saan-saan si Miss Jiang. Pero sayang at ang tanggapan ng pananalapi ng ospital doon ay nasunog 10 taon na ang nakalilipas. Matagal nang nawala ang mga lumang talaan. Nahanap na, bagaman kalahating piraso lang. Pero malinaw pa ring mababasa, ang nagbayad at ang departamento. Salamat. Salamat. Miss Jiang, ang kalahating piraso ng sirang papel na yan. Sa korte, ay hindi sapat kung ito lang ang ebidensya. Bakit hindi na lang tayo mag-usap sa presyo? Ibigay mo ang heritage receipt ng Banrikshan, at pinitiyak kong iurong ng pamilya Jiang ang kaso, para makapamuhay ng tahimik si Ginoong Kiao sa kanyang pagtanda. Attorney Chen, wala akong pakialam kung magkano ang kinuha mo sa pamilya Jen. Pero kung susubukan mong galawin si Tito Kiao, sisiguraduhin kong sa buong buhay mo, hindi ka na makakahawak ng kaso kailanman. Xiao Zhao, kailangan mo lang sabihin sa korte, na mismong narinig mo, na inamin ng matandang Kiao na binili niya ang bata noon, at mapapasa iyo ang perang ito. Tito Jen, perjury po iyan. Anong perjury? Ito ay pagtatama sa mali. Kung hindi mo gagawin, sisiguraduhin kong ang nanay mo sa Jengjia Village ay hindi na makakapamuhay ng payapa roon. Xiao Jiang, napakasama ng mga kumakalat na chismis sa labas. Sinasabi nilang itinuturing mong ama ang isang kriminal. Sino ang tinatawag nilang matandang magnanakaw? Katarungan na ang magpapatunay nito. President Jiang, malaki ang naging epekto nito at pabago-bago ang presyo ng stock ng headquarters. May pressure na rin mula sa board of directors. Iminumungkahi nilang pansamantala mo munang iwanan si Ginoong Kiao. Iwanan? Ama ko siya. Kung sino man ang magtangkang manakit sa kanya, babawiin ko ang aking puhunan. Hindi pa ito ang huling hakbang. Attorney Chen, sigurado akong may huling alas ka pa. Naalala ko na. Ang batang babae noon, ako ang tumulong kay Jen Dakiang na ilayo siya. Tinulungan mo siyang ilayo. Sinabi ni Jen Dakiang na, hindi na mabubuhay ang bata, kaya pinagawa niya ako ng death certificate para makuha ang 200 yuan na funeral subsidy mula sa baryo. Death certificate. Basta hindi magsasalita si Ia Zhang, magiging walang silbi ang death certificate na yon. Nagpadala na ako ng tao para asikasuhin si Ia Zhang. Gusto mo bang patahimikin na natin siya? Huwag na. Bantaan mo lang siya. Ang mahalaga ngayon ay ang preliminary hearing bukas. Hoy matanda, huwag kang makialam. Jiang, tara na.
Jiang Mian, Mayaner, huwag na nating ituloy ang demanda. Ibigay na lang natin sa kanila ang tindahan. Nagmamakaawa ako sa iyo, anak. Pa, kapag ibinigay natin sa kanila, mawawala na ng tuluyan ang hustisya. Jiang Mian, naantig si Ise Zhang sa mga ginawa mo, kaya nagbigay siya ng isang mahalagang ebidensya. Ito ang resibo ng funeral subsidy na pinirmahan, at kinuha mismo ni Zheng Daqiang noon. Attorney Chen, malubhang nasugatan ang ate ko. Paano kung isumbong niya ito sa mga otoridad? Mas mabuti nga kung malubha ang sugat niya. Pwede nating sabihin na, tinangka siyang patahimikin ng matandang si Kiao, kaya siya aksidenteng nasugatan. Basta't maging magulo ang opinyon ng publiko, tiyak na papanig sa atin ang hukom. Sa paglilitis bukas, ipapagawa ko kay Xiao Zhao ang huling suntok. Anak, may oras pa para umatras. Zheng Daqiang, ginamit mo na ang buhay ko para kumuha ng funeral subsidy noon. Ngayon, dito mismo sa korte, pagbabayarin kita ng buo sa utang mo. Attorney Chen, kapahamakan ang naghihintay sa inyo. Kagalang-galang na hukom ang akusadong si Kiao Jiangu nang hindi dumadaan sa anumang departamento ng Civil Affairs. Sa ilalim ng sitwasyong ito, ay lihim na nagbayad ng 2,000 yuan at kinuha ang panganay nilang anak na babae. Ito ay isang malinaw na kaso ng pagbili ng dinukot na bata. Ang lahat ng ari-arian ng plaintiff na si Jiang Mian ay lahat nakabatay sa iligal na gawain ito. Bilang mga iligal na kita, dapat itong ibalik sa kanyang mga tunay na magulang. Nalito at nagkamali ako noon. Naakit ako sa inialok niyang pera. 30 taon kong hinanap ang anak ko. Your Honor, tumututol kami. Patuloy na binibigyang diin ng kabilang panig ang pagbili. Ngunit sinasadya nilang iwasan ang isang katotohanan. Bakit nila siya ibinenta? Ito noong taong 1,974 mula sa mga archive ng Zhengjia Village Commune. Ipinapakita sa record na nag-file ang mag-asawang Zheng Daqiang sa parehong taon at buwan ng ulat ng pagkamatay para sa kanilang panganay na anak at kumuha ng 200 yuan na tulong sa libing. Maling sertipiko lang ang naibigay ng baryo noon. Maling sertipiko, pati ba ang pulang fingerprint sa resibo? Ay nagkamali rin ng pagtata. Zheng Daqiang, sa household registration book mo, idineklara akong patay 30 taon na ang nakalipas. Ginamit mo ang balita ng kamatayan ko para makakuha ng pera. Noong bumibili ka ng karne para kay Zheng Yao, naisip mo ba kahit isang beses na ang taong itinapon mo ay babalik para singilin ka sa mga atraso mo? Noon, nagmakaawa siya sa akin na gumawa ng sertipiko. Sabi niya hindi na mabubuhay ang bata para hindi na raw masayang ang pagkain. Nang makuha niya ang 200 yuan, hindi man lang niya tinanong kung nasaan ang bata kahit isang beses. Your Honor, naninindigan po kami na ang ginawa ng mag-asawang Zheng Daqiang ay malinaw na bumubuo sa krimen ng pag-abandona. Ayon sa batas, ang mga magulang na nag-abandona sa kanilang menor de edad na anak ay walang karapatan sa kustodya at suporta at mga kaugnay na karapatan sa ari-arian. Ito ay paniglang na pahayag. Paano naman ang 2,000 yuan na ito? Ito ang binayaran ni Tito Kiao sa ospital ng probinsya noon. Para sa lahat ng gastusin sa operasyon, mayroong kabuuang 18 resibo. Ang huling resibo ay para sa kulang na bayad na nagkakahalaga ng 2,000 yuan. Itinago niya ito ng 30 taon. Hindi para bilhin ako, kundi para patunayan sa langit na may nailigtas siyang buhay. Isang batang gustong patayin ang sarili nitong ama. Ang 30 taong pang-aapi at kahiyang dinanas ni Tito Kiao. Ngayong araw, ipaparanas ko sa kanila ang ganti ng unti-unti. Hindi ba't sabi mo sigurado tayong mananalo? Tumahimik ka. Ngayon, inaakusahan nila si Papa ng panloloko sa pensyon. Ipapakulong mo ba pati ang tatay ko? Ang faking death certificate na yon ang nagpahamak sa atin. Hindi niyo sinabi sa akin ang tungkol doon. Ginoong Zheng, dahil sa hinalang pagbibigay ng huwad na pahayag at pagkakasangkot sa nakaraang kaso ng pandaraya, sumama po kayo sa amin para sa investigasyon. Abogado Chen ang nasasakdal tungkol sa aligasyon ng nagrereklamo na pag-abandona at palsipikadong pag-uulat ng pagkamatay para makakuha ng pensyon sa panloloko. Mayroon ba kayong mga ebidensya para pabulaanan ito? Ito ay usaping naiwan na ng kasaysayan. Naiwan ng kasaysayan? Kung ganoon, pag-usapan natin ang katotohanan ngayon. Ito ba ang tinatawag ninyong utang na loob sa pagsilang? Nilason at pinatay ninyo ang tagapagligtas ko para lang sa pera. At dinukot pa ang empleyado ko, Zheng Daqiang, nga't dumadaloy ang dugo mo sa mga ugat ko. Pero noong sumailalim ako sa malaking operasyon noong 5 taong gulang ako, 4 na beses na pinalitan ang buong dugo sa katawan ko. Sa sandaling iyon, naubos at natapon na ang dugong galing sa inyo. Ang sarili ko ngayon, bawat pulgada ng aking buto at bawat patak ng aking dugo, ay nagmula sa bawat mangkok ng mainit na lugaw ni Tito Kiao at pinalaki. Kagalang-galang na hukom, hinihiling ng aming panig na, hukuman na, ibasura ang lahat ng sakdal ni Zheng Daqiang, at formal na hilingin na, panagutin siya sa krimen ng pag-abandona 30 taon na ang nakalipas, at sa krimen ng panloloko. Minmin, hindi ka naman pwedeng maging ganyan kalupit. Ako ang tunay mong ina. Dinala kita sa tiyan ko ng 10 buwan at muntik na akong mamatay sa delivery bed. Mabayaran mo man lang ba ang utang na buhay mo sa akin? Utang na buhay? CJ, pag-usapan at kwentahin natin ang utang na buhay na yan. Pahina 1, bayad sa operasyon.
Pahina 2, bayad sa nutrisyon, mula pahina 3 hanggang 10. Ang mga nagastos ko sa paghahanap ng katotohanan at ang mga nalugi sa tindahan ko dahil sa panggugulo ninyo. Isang buong 51 pahina ng mga bayarin. Bawat pahina ay puno ng inyong kasakiman at ng kanyang pag-aaruga. Muchonhua, ang 51 pahinang ito, sapat na ba para pambayad sa delivery fee mo? Dapat mo naman talaga akong sustentuhan. Tahimik sa loob ng hukuman, ngayon ay babasahin na ang pinal na hatol. Ang mga akusadong sina Mu Chanhua at Jeng Dakyang, noong 30 taon na ang nakalipas, ay sadyang nag-abandona sa kanilang panganay na anak, at nagsinungaling na ito ay namatay na upang mang-scam ng sustento. Kamakailan, ay muli silang gumawa ng krimen tulad ng paglalason at pagsunog. Para sa maramihang krimeng nagawa, hinarap si Mu Chanhua sa 15 taong pagkakakulong, si Jeng Dakyang sa 10 taon, at si Jen Yao sa 20 taong pagkakakulong. Nanalo tayo, Xiao Jiang. Nakamit na natin ang hustisya. Mabuti naman. Jiang Mian. Simula sa araw na ito, maging sa batas o sa moralidad, ay ganap ka ng malaya. Abogado Chen, may nag-ulat sa iyo sa pag-uudyok sa saksi na magbigay ng huwad na pahayag. Sumama po kayo sa amin para sa investigasyon. Sige po, naintindihan ko. Tay, uwi na tayo. Minmin, huwag ka namang maging ganyang kawalang konsensya. Ang 200,000 yuan na kompensasyon sa demolisyon ay nakalaan para sa kasal ni Yao. Anong karapatan mong ipa-freeze yan sa korte? Base sa 200 yuan na kinuha mong tulong sa libing ko noon, kasama ang 30 taong inflasyon at interes, at ang binayad ni Tito Kiao sa nakalipas na mga taon, para sa tinatawag mong utang na loob sa pagsilang sa na nagsilbing hush money, saktong 200,000 lahat iyon, Jeng Dakyang, ipinagpalit mo. Ang buhay ko para sa pera. Ngayon, gagamitin ko ang bahay mo para pambayad sa utang mo. Ito ang tinatawag na karma. Buhay ng sarili mong kapatid ang nakasalalay riyan. Kailanman ay wala akong halaga sa inyo. Tanging ang spoiled at walang kwenta ninyong anak lang ang nakikita ninyo. Hayaan ninyong pagbayaran niya ang buhay niya sa loob ng kulungan. May utang na 2 milyon ang walang hiyang si Jen Yao, na foreclose na ang lahat ng bahay nila. Pumunta tayo sa kulungan at doon natin singilin ang matandang babae. Karma niya yan sa pagsumpa sa sarili niyang anak para lang sa 2,000 yuan. Ngayong big time na may-ari ng chain restaurant ang anak niya, hindi sila makakakuha kahit 1 sentimo. Ito ang tinatawag na karma. Jeng Minmin, hindi ka magkakaroon ng magandang kamatayan. Master, patuloy na lumalaki ang interes sa utang sa sugal ni Jen Yao. Kung hindi mahanap ng mga taong iyon ang pamilya Jeng, gagawa kaya sila ng gulo sa tindahan natin. Gagawa ng gulo, mayroon akong higit sa 100 retiradong mga kasamahan dito. Kapag nagtangka silang pumasok dito kahit isang hakbang, sisiguraduhin kong mabubulok sila sa kulungan. Hindi pa rin tumitigil si Abogado Chen. Gusto niyang samantalahin ang pagtatangkang manakit sa sarili ni Mu Chunhua para mag-apply ng medical parole. Pumunta ka ba rito para tingnan kung patay na ako? Ako ang tunay mong ina, kaya kung may mangyaring masama sa akin, habang buhay mong dadalhin ang paratang ng pagiging walang utang na loob. Paratang? Sa komunidad na ito, nailigtas ko ang buhay ni Elder Xi, at tinulungan ko ang mga matatandang mag-isa sa 3 distrito. Sino ang maniniwala sa isang baliw na nandaraya sa insurance? Gusto mong gumawa ng desperadong hakbang, Mu Chunhua. Pero hindi ganoon kadali yon. Ano ba talagang balak mo? Gusto kong mabuhay ka. Mabuhay ka para mapanood si Jeng Yao sa kulungan, na madagdagan ang sentensya dahil sa pakikipag-away hanggang sa hindi na makalabas. Mabuhay ka para makita kung paano ko ang pamilya ay tuluyang wawasakin ng unti-unti. Ang aplikasyon ni Atty. Chen para sa medical parole ay tinanggihan, pero nalaman ko na nitong mga nakaraang araw, madalas siyang pumunta sa one-way group na isa sa mga kakumpetensya nating kumpanya. One-way group, iyon ba ang dayuhang kumpanya na gustong puwersahin? Makuha ang ating sikretong result. Mukhang gusto nilang gamitin si Mu Chunhua bilang pain para tuluyang sirain ang ating non-heritage brand. Dahil gusto nilang maglaro, mas palalakihin ko pa ang laro. Mayaner, hindi naman sila sinisisi ni Papa. Naaawa lang si Papa sa'yo. Buong buhay mo na lang silang kinakalaban. Napakapagod niyan. Pa, ito na ang huling beses. Kapag natapos na ang lahat ng ito, sasama ako sa iyo sa probinsya para magtanim. Mas Jiang si Anye mo ay nakalagda na sa kasunduan ng paglilipat ng karapatan habang hindi pa nare-resolba ang tunay na nagmamay-ari. Ang one-way group ay may karapatang pamahalaan ng Banrixian. Ibigay niyo ang receipt kapalit ng 20 milyong yuan at umalis na kayo rito. Tingnan mong mabuti. Ang tindahan ito ay nakarehistro sa pangalan ni Jiang Mian at ang nag-iisang tagapagmana ng ari-ariang ito ay si Elder Xi sa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa ng komite ng komunidad. Abogado Chen, mukhang nakalimutan mo na hindi lang ako isang chef, isa rin akong nakapagtapos ng kolehiyo. Negosyante, noong tinulungan mo si Mu Chunhua na pirmahan ang transfer agreement, alam mo ba ang kasalukuyang kondisyon ng kanyang pag-iisip? Siya ay medikal na
idineklarang may limitadong legal na kapasidad. Ang iligal na pag-udyok sa isang taong may limitadong legal na kapasidad na ilipat ang pinagsamuhang ari-arian. Abogado Chen, hindi lang ito simpleng civil violation, kundi isa itong kriminal na pagkakasala. Hindi imposible yan. Sino ang nangangahas na umagaw sa intangible cultural heritage ng komunidad natin? Sino ang nangangahas na mang-api sa ating Xiao Jiang? Ito ang tunay kong alas. Ang nakatayo sa likod ko ay ang malasakit ng buong komunidad. Ate, nagkamali ako. Iligtas mo ako, pakiusap. Binubugbog nila ako sa loob. Pinipilit nila akong magbayad ng utang. Jing Yao, para lang iligtas ka ng mga magulang mo. Ibinenta na nila ang lumang bahay at nakulong pa dahil sa kasong pandaraya. Ang tanging paraan mo ngayon para makaligtas ay ang ituro si Abogado Chen. Si Abogado Chen. Kung ituturo ko siya, mababawasan ba ang sentensya ko? Ang pagbawas sa sentensya ay nakadepende sa batas. Pero kung hindi ka magsasalita, hindi ka na makakalabas sa pintong ito habang buhay. Sige, magsasalita na ako. May ibinigay siyang ETC drive sa akin. Sabi niya naglalaman ito ng mga financial loophole sa kumpanya ni Jiang Mian. Umamin na ang walang silbing si Zheng Yao. Gawin mong malinis ang trabaho. Dahil ayaw ibigay ni Jiang Mian ang sikretong resipe. Patahimikin mo na siya ng tuluyan. Bilisan nyo, Tito Kiao. Lolo Xi. Siguro. Nais ko lang iligtas ang isang inosenteng tao. Huwag kayong gagalaw. Nadanakit ang mga pulis. Abogado Chen, ang apoy na ito ay tumupok sa huli mong pag-asa. Tangkang pagpatay ay sapat na para mabulok ka sa kulungan. Hindi. Napilitan lang ako. Pa. Simula ngayon, anak niyo na lang talaga ako. Mabuti. Umuwi na tayo. Xiao Jiang, huwag kang malungkot. Tulong-tulong tayong lahat. Sa loob ng isang buwan, tinitiyak naming magbubukas muli ang Banriksyan. Tama. Tutulong kami ng libre. 30 taon na ang nakalipas, nawalan ako ng mga kadugo. Ngunit makalipas ang 30 taon, nakuha ko naman ang buong mundo. Opisyal, 30 taon na ang nakalipas. Noong itinapon niya ako sa niebe, sana ay nakiusap din ako sa kanya na tingnan ako sa huling pagkakataon. Tungkol naman sa legal na obligasyon na suportahan siya, naayos ko na sa pamamagitan ng korte, upang bayaran ang lahat ng kanyang gastusing medikal. Kaya hindi na natin kailangang magkita pa. Chef Jiang, nabalitaan po naming ang lahat ng kinita sa community cafeteria ay inilaan ninyo sa Glimmering Girl Charity Fund. Maaari ko bang malaman kung ano ang naging layunin ninyo rito? Dahil naranasan ko na ang mabuhay sa dilim. Kaya nais ko, para sa mga batang nanginginig sa ginaw, mag-iwan ng nakasinding ilaw at mag-abot ng mainit na baozi. Ang pangarap ko ay ang ipagpatuloy ang kultura ng Chinese baozi sa susunod na henerasyon. Pera ko yan. Zheng Minmin, ibalik mo sa akin ang yaoer ko. Baozi. Ang mga baozi ko. May sariling ugali ang sarsa. Kapag nagmadali ka rito, pait at asim ang ibabalik nito sa iyo. Kapag naging matyaga ka rito, ibabalik nito ang mayamang aroma sa iyo. Xiao Jiang, binuhay mo ang sinaunang paraan na ito. Dati, akala ko ang intangible cultural heritage ay sa museo lang makikita. Ngayon, pakiramdam ko ay nasa mangkok na ito. Ginoong Xi, mula ngayon, magdaraos tayo rito ng community storytelling. Para habang humihigop ng lugaw ang lahat, ay nakikinig din sa mga kwento ng nakaraan. Hoy, Jane. Hindi ba napakayaman ng kapatid mo? Bakit hindi ka manggulo ulit doon? Ayoko na, hindi ko nakakayanin. Hawak niya ang lahat ng ebidensya ng krimen ko. Kung sana naging katulad niya ako noon, na natuto ng isang sining o hanap buhay, hindi sana ako naging ganito kahamak. Manner, iyan ang bago nating tindahan. Pa, iyan na ang ikasampung sangay natin. Sa hinaharap, basta't may mga nakatatanda, naroon din ang ating Banriksyan. Mabuti, napakabuti. Sulit ang buhay na ito.
Kumain po kayo, guro. Dati, katulad mo rin ako. Guro, sinasabi po nila na pumatay raw ako ng tao. Namalas daw po akong anak. Hindi, ikaw ang liwanag na magbibigay liwanag sa hinaharap. Ang mga tsismis na iyon ay bunga ng kasamaan ng iba. Hindi mo kasalanan. Salamat po, guro. Lumabas na ang hatol sa apela ni Abogado Chen, na natili ang orihinal na parusa. Sa buong buhay niya, huwag na niyang asahang makakatapak pa sa mundo ng batas. Salamat, tanyag na abogado ye. Jiang Mian, tapos na ang kaso. Ang hinaharap ba nating dalawa, ay oras na rin para pagdesisyonan. Yeheyu, alam mo naman, na pinakaayaw ko sa mga kontrata, lalo na iyong mga madaling mapunit at masira ng iba. Hindi kontrata ang ibibigay ko sa iyo, kundi ang pangalan mo bilang kasamang nagmamay-ari sa titulo ng lupa. Ibibigay ko sa iyo ang natatanging legal na katayuan ko, at ang araw-araw kong paggising ng maaga, para pumila at bilhan ka ng isang mangkok ng noodles. Sa loob ng 30 taon, inakala kong isang pasanin ang damdamin. Pero ngayon gusto kong subukan. Dapat ako ang pumili ng singsing. Ngayon, hindi lang natin ipinagdiriwang ang tagumpay ni Xiao Jiang, kundi para na rin sa ating Kiao Ji Sauce, na opisyal nang napabilang sa pambansang listahan ng Intangible Cultural Heritage. Tagay. Mian, ang walang katulad na Jiang Mian. Humihingi ako ng tawad sa iyo sa ngalan ni nanay. Mayaner, masaya si tatay ngayon. Gusto ni tatay na ang rolling pin na yon, ay opisyal nang ipasa sa iyo. Tay, ang puso sa paggawa ng sauce ay tulad ng puso ng tao. Tiyak na pangangalagaan ko ito. Ang baso ng alak na ito ay para sa bawat kapitbahay na narito ngayon. Dahil sa inyo, na pumrotekta sa maliit na tindahang ito sa gitna ng bagyo at ulan, upang hindi maging masyadong malamig ang mundong ito. CJ, napakahusay mo, Xiao Jiang. Salamat sa inyong lahat. Bago pumanaw si Zheng Dakia, palagi niyang gustong ibenta ang lupang ito. Ngayon, ito na ang pag-asa ng buong nayon. Ginawa mong paaralan at pabrika ang lugar na ito. Ito na ang pinakamagandang paraan ng pagpapatawad. Hindi ito pagpapatawad, kundi paglimot. Bayad na ang lahat ng utang natin. Sana ay huwag na tayong magkita sa susunod na buhay. Tay, kain na ng almusal. Mianer, napakabango ng lugaw na ito. Nanay, gusto naming kumain ng gratitude buns. Dahan-dahan lang sa pagtakbo, tig-2 kayo. Ang tunay na sarap ng buhay ay nasa isang mangkok ng mainit na lugaw at sa taong kasama mong kumakain ito.